Hello guys! Ayan, isa ka ba sa naka-receive ng ganitong notification or restrictions or violations sa inyong profile or page? Guys, your ability to earn is suspended. Usually, ang dami na yung nag-message sa akin sa Messenger kasi hindi ko talaga ma-reply. Gawa lang tayong video na pwede makatulong sa ating lahat. At kung kayo po ay namumblema dahil nga sa reason nito, hindi nga po tayo makaka-earn ng ad revenue or money. Kailangan nating ayusin, review your content, and fix any outstanding issue with your profile. Ayan. Sabi dito, yung usual na notification ay may kulay red. Your profile lost access to monetization tools. Your profile activity doesn't follow our partner monetization policy. To see what your options are to regain access. So, meron bagong update, no? And credit itong features na to in yung video na to kay Maria Christine Mendoza. Nakita ko to sa Facebook and nagkaroon siya guys ng solusyon dito sa kanyang na-encounter na problem. So, hopefully guys, makatulong ito sa ating lahat. So, before tayo mag-proceed dyan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the bell icon para kapag meron tayong mga next updated video regarding sa Facebook and monetization, manonotify kayo kaagad. So, pag-usapan muna natin dito yung 5 reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng your ability to earn is suspended or lost access to monetization tools. Number 1, most common ito, community standard violation. Isa po ito sa mga policy ni Facebook na pwede natin na violate. Okay? So, actually, tatlo ito. Merong partner and content monetization policy. Pero yung community standard violation, isa ito sa pinakamabigat na policy na malabag mo is automatic ma-demonetize yung inyong monetization. If you posted content that goes against Meta community standard, like for example, ayan, hate speech, violence, misinformation, or explicit materials. Ito yung usually talaga nakikita ko na kung bakit nagkaroon ng ganito na violation yung inyong mga videos. Chine-check ko yung inyong mga na-upload nung iba na nagkaroon nito. Minsan, no, nakakaligtaan natin, lalo-lalo na mainit yung panahon. May nakita ko, guys, naka-swimwear lang. Medyo sensitive yung mga ganyan, lalong-lalo na, no? Yun, yung medyo kita o obvious na yung mga sensitive parts ng katawan ng tao. Ayan, medyo prone yan sa violation kasi pwedeng ma-report. At meron pa ako nakita isa guys, iwasan natin magsama ng bata, no, na walang supervision. Ayan, isa din yan guys na nakakategorize yan as child abuse. May ganon na notification kay Facebook. So, kapag napatunayan ni Facebook yan, posible talaga ma-demonetize yung content or magkaroon ng lost access to some monetization. Even once, kahit isang beses lang, magkaroon tayo nito, automatic yan, guys. Affected po yung whole profile natin. And it could cause your monetization privileges na, ayun nga, ma-demonetize. Meta is strict about keeping it platform advertise friendly. So, even borderline content can trigger a penalty. So, napakalino po talaga kapag po nag-post tayo ng mga ganun na content na labag po sa policy standard ni Facebook, automatically guys, violation yan. Alright? So, ito yung tip, paano natin maiiwasan bago tayo mag-upload. Review your content history. One viral post with flag content can undo months of hard work. Ayan, totoo yun guys. Isang post lang natin na merong violation, pwedeng maapektuhan yung pinagpagura natin sa loob ng isang buwan or mahigit pa. Kasi nga, usually, hindi tayo kikita doon. As long na hindi natin appeal ng tama yan, as long na hindi natin na-raise yung issue regarding sa ating profile status, is hindi yan i-remove ni Facebook. So, tapusin mo itong video na to at bibigyan kita ng free script na pwede nyong i-send kay Facebook. Okay? So, number 2 reason, ito, copyright or content ownership issues. Okay, ano nga ba ito? Reusing content you don't own or failing to give proper credit
can result in demonetization or demonetized account. This includes, ayan, ito music, clips, footage without permission. Ayan. Meta prioritize original content and violation here can lead to instant tool restrictions. Napakalinaw na sinasabi dito ni Facebook about copyright policy violation or copyright ownership issue violation. So ito yung tip, no? Even background music in your videos can trigger copyright issue if it's not licensed properly. So napakalinaw nito. Kahit po tayo, sample, nagre-record tayo nito at merong music background sa MP3 or sa speaker nyo na napoproduce ng video na to, automatic yan guys, matitrigger yung AI algorithm ni Facebook na ma-detect yung sound na yan. And automatic yan guys, magiging violation sa copyright. Alam nyo naman guys, sa copyright issue, bumababa yung bumababa yung distribution, yung visibility ng account natin kapag gumagamit tayo ng mga ganito na walang proper credit or proper permission dun sa owner or publisher. So make it sure meron namang mga royalty-free music na pwede nyo i-clip or i-add dun sa mismong video as background. So make it sure guys, hindi yan copyrighted or hindi yan licensed. Okay? So make it sure talaga na i-double check nyo muna itong content o itong background music or yung audio na gagamitin nyo sa inyong content ay pwedeng gamitin for free. Okay? Yung royalty-free music. So, alam niyo naman yan. Tinuro ko na yan before. Number 3. Ito, policy changes you miss. Minsan kasi may nakakalimutan tayo ng mga policy ni Facebook. Lalo-lalo na ngayon. This coming August 31, marami na pong monetization na mababago. Lalo-lalo na yung mga individual tools natin. Mawawala na lahat yon. Yung inyong ads on Reels, in-stream ads, ano pa ba? Bonuses. Wala na yan. By August 31, 2025, isang monetization na lang, which is yung content monetization tools. Yun na lang po ang magagamit natin. At huling magagamit nyo na yung mga individual tools. Kahit po hindi pa kayo magpalit niyan, automatic yan, mako-convert yan into content monetization by end of August 31. Okay? At meron pa, pagbabago. Neto lang guys, kaka-update lang natin yan. Yung spammy content, caption, titles, and comments, no? Ayan, mas pinaigting na ni Facebook yung mga paglabag na yan. Automatic po, demonetize yung account kapag napatunayan ni Facebook. Or else, pinakamababaw na parusa ay low visibility or distribution ng ating mga content sa wider audience. So, be very careful sa spammy content. Okay? So, ano yung tip dito sa number 3? Policy changes na nakakalimutan natin. Stay updated. Ayan, through the Creator Studio Meta Policy page to avoid unpleasant surprises. Okay, guys, di ba? At kung hindi kayo guys naka-update dito sa Creator page ng Facebook, pwede kayo guys dito mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil if ever may mga pagbabago po si Facebook, ay gumagawa po ako ng mga separate video regarding dito. So kayo po ay manonotify. So don't forget to subscribe. Number 4, ito. Low page or profile health score. Ano nga ba ito? Bago lang sa pandinig natin ito, no? Sabi dito, your content performance, engagement rate, audience feedback, and user report affect your profile overall health. Repeatedly, low quality or misleading content can damage your credibility in the eyes of Meta's algorithm. So, totoo naman po yun. Kung palagi nga po tayong lumalabag sa mga policy ni Facebook, especially sa pagpo-post ng mga content natin, pwede po talaga bumaba yung credibility score. Kasi makikita naman natin yan sa data or analytics ng ating performance per content or distribution per content per month, per week, or even per day. Makikita nyo yan sa inyong Meta dashboard. Okay? So, kung palagi na nagkakaroon tayo ng mga paglabag dito, posible talaga na ito yung maging cause. Bababa yung engagement, visibility, or yung overall ranking ng inyong mga videos. So, hindi na siya makikita sa wider audience, hindi na isasuggest ni Facebook. So, ito yung tip. Check your page quality in your professional dashboard palagi. Ayan.
One bad rating can affect all tools tied to your content. That's true po, mga viewers natin na nanonood ngayon. Kapag po meron tayong mga paglabag, posible talaga na bumaba yung visibility as long na hindi natin yan na-appeal ng tama. Number 5 and last, dahil umabot ka dito, maraming salamat. And ito yung panghuling tip natin before tayo mag-share dito. Or sige, pwede rin naman natin i-share yung ginawang solusyon dito. Napakasimple lang nito, guys. So, ito yung kanyang account, no? After po niya i-remove, ayan, ito na. Bumalik na yung monetization ni Ma'am Maria Christine Mendoza. Naging active na kagad yung recommendation. Yung monetization is active na. Yung marketplace niya is active niya. Paano niya ba ito nagawa? So, puntahan nyo lang po yung profile ni Ma'am Maria sa inyong Facebook. So, actually, sinave ko na yung kanina. Punta lang tayo dito. Save videos. Ito. Ayan. Panoorin muna natin ito. Saglit lang to. So, meron option po na i-delete yung video na affected. So, sundan nyo lang po ito. Ayan yung video. Suspended to active earning ulit. Mga bandang 3 AM kaninang umaga, napansin ko maraming nagpo-post sa mga Facebook groups na suspended yung mga account nila. Nadali-dali din ako nag-check sa account ko at yun, suspended din. Kaya nag-screenshot agad ako at kinontak ko si Meta Support. Pero hindi ko na isasama sa video na to yung part na pag-contact ko sa kanila. Diretso ko na lang ituturo kung actually guys, pwede naman talaga natin kontakin yung Meta Support Team directly gamit po yung Meta Verified Badge or yung Blue Check. Kung kayo po ay naka-avail po nun, meron kayong tawag dito, BIP na kung saan, no, pwede nyo makausap yung mismong support, yung actual. Yun nga lang guys, no, kailangan nyo mag-buy doon per month. So, meron silang subscription na Facebook na 490 plus something. I don't know kung mas tumaas kasi ako hindi na ako nag-avail nun. Yun. So, yun lang. Inad ko lang. So, sa kanya, kinausap niya mismo yung Meta Support Team gamit yung Meta Verified Blue Check. Paano ko naayos yung account ko sa tulong rin nila, sa tulong ni Meta Support. Para di kayo malito, sundan nyo lang yung araw. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi hindi pa ako nakakatulog. Oh my gosh. Okay. Ito na, step 1, pumunta ako sa profile ko, tapos pinindot ko yung 3 dots. Pagkatapos pumunta ako sa profile status, nagulat ako kasi active naman siya. Pero pagtingin ko sa professional dashboard kanina, sa monetization, nakasuspended talaga siya. Pinindot ko yung recommendations at may nakita akong issue. Pag-click ko ng review content, nalaman ko na may isang video ako na lumabag sa rules ni Matt. Ayan guys. So dito sa part ng video niya, May 12, 2025, no? May option dito, pili ako ulit ng isa. Ito yung ayan siguro ayan, yung hashtag tala sender count me in. Tala senders everywhere. So, yan guys is siguro na-detect ni Facebook yan. And may option na kaagad guys, as long na makita nyo kaagad yung inyong violation, pwede nyo i-delete katulad ng ginawa ni Ma'am Maria. Ayan, so pakita ko sa inyo. Buti na lang isang video lang yung may violation. Ayan. Yung see options, tapos may lumabas na option na sa may baba. Delete post. Ayan. So, back lang natin konti. Lumabag sa rules ni Meta. Buti na lang isang video lang yung may violation. Pinindot ko yung see options, tapos may lumabas na option na ayun guys. Sa may taas. Nakita nyo? Sa may taas. Lumabag sa rules ni Meta. Buti na lang isang video lang yung may violation. Pinindot ko yung see options, tapos may lumabas see options. Na delete post. Ayun, delete post sa may taas. Ayun guys, other action. Pwede nyo na kagad i-delete kapag na-detect nyo na merong violation yung inyong video na na-post. Ayan. After ko mag-delete yung video, active na ulit ang... Ayun, nung after niya delete, bumalik na kagad. So, ganun lang kasimple. So, ito yung isang option. Pero pwede nyo nga guys i-appeal din sa support. Okay? So, ito yung final na or yung top and final na reason kung bakit nagkakaroon tayo ng loss of monetization or suspension. Suspicious activity or fake engagement. Ito yung mga tactics that buying followers, fake likes, or bot comments can backfire. Ayan. Meta detect unusual engagement pattern. It can result in your profile being flagged for manipulation, leading to restricted monetization. Okay. So, napakalinaw. Huwag po tayong bibili ng mga fake followers. Huwag tayong mag-aabol sa mga services na ino-offer sa online. Actually, marami nito na nag-o-offer sa online
na nagbebenta ng mga followers, views, or even engagement, no? Yun nga lang, peak engagement po yan. Sabi dito, ito yung tips, no? Authenticity is the key talaga. Meta algorithms are smarter than ever. Kahit sabihin natin dayain natin yung followers natin, madedetect at madedetect din po yan ni Facebook. Okay? So, be very careful. Dahil na dumating na kayo dito sa ating part, no? Kung saan i-share ko sa inyo yung script, no? Ilalagay ko dyan sa may description para ikakopy nyo na lang at pwede nyo i-appeal sa Meta Support Team. Okay? So, punta lang tayo dito sa ating notepad. Ayan. So, ito yung ginawa natin na form. Ito, ilagay nyo lang yung number 1, yung full name. Number 2, your page name. Ayan, sample. Ayan, BMAX TV Fam. Number 3, your page profile or URL. Ito, meron naman yung numbering, kaya hindi kayo malilito. Number 4, email address associated with your account. Ayan. Phone number, optional. Date you lost access monetization tools. Ito yung describe the issue. So, kokopyain nyo na lang yan. Wala na kayong babaguhin dyan. Basahin nyo na lang, guys, no? Or kung may babaguhin kayo dito pangalan, or i-check nyo na lang din. Number 8, why you believe the restriction was a mistake or should be reversed. Ayan. So, nilagay ko din dito yung issue. Number 9, have you taken any step to resolve the issue? Ito yung mga ginawa natin na step, no? Check yan. Then, number 10, attach nyo lang yung mga file. Ayan, screenshot of restriction notice, page quality of the dashboard screenshot, link to your recent posts or videos for transparency. And number 11, final comment or request. So, nilagay ko na lahat dyan. Ang gagawin nyo, i-edit nyo na lang, palitan nyo ng pangalan nyo, ng Facebook URL nyo, ng date, ng screenshot, select all, copy, then punta lang kayo sa inyong Facebook. Ayan, so Facebook, so sample, open natin Facebook natin dito, Facebook. Ayan, so search nyo lang guys dito yung copyright. Ayan, copyright. Appeal Contact Form 2025. Ito yon. Ayan, ito yung form na yon. So, ang gagawin nyo guys dito, click nyo lang dito and meron po ditong options na kailangan nyo i-fill out. Ayan, your name, your email address. Kapag po itong content, no, basahin nyo na lang. Hindi nyo na makita yung link. Skip nyo na lang yon. Dito nyo po i-attach yon, yung ating ginawa na form. Ayan. And then, i-attach nyo din dito yung screenshot ng inyong status ng profile, ng inyong violation, and then click my content was removed due to complaint of copyright, kung copyright infringement, then ilagay nyo lang dito yung full name nyo as electronic signature. So, ganun lang kasimple. Click send. Kapag okay na, may mag-i-email po sa inyo na Meta Support Team at pwede nyo rin po yung i-check sa inyong support inbox. So guys, pasensya, medyo humaba yung ating video ngayon and hopefully guys, nakatulong ito, nalinawan tayo kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng loss of monetization or suspension dito sa ating monetization tools. At kung nakatulong, don't forget to comment like or comment dyan nakatulong. Please palike yung video natin and pa-share po ito. At don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Yan, mag-200,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.